Palaban at nanindigan ng controversial filmmaker na si Daryl Yap na walang malisya at pailalim na motibo ang pelikulang The Life of Pepsi Paloma. Muling sinagot ni Direk Daryl ang pagsasampa ng TV host actor na si Vic Soto ng kasong cyberlibel laban sa kanya dahil sa pinag-uusapang teaser ng bago niyang pelikula na tatalakay sa buhay ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma. Kahapon, Enero 9, kinasuhan ni Bossing Vic si Daryl ng 19 counts of cyber label sa Muntinlupa Regional Trial Court. Dahil sa lantarang pagbanggit sa pangalan niya bilang nanghalay, umano kay Pepsi Paloma. Kasunod nito, kinatigan ng Muntinlupa RTC Branch 2 or PAV ang pag-issue ng writ of habeas data upang ipatigil ang pagpo-post at pag-share ng teaser video ng naturang pelikula. Ayon kay Direk Daryl, sasagutin nila agad ang reklamo ng TV host at komedyante kapag natanggap na nila ang kautusan ng korte. Lahat po ng material na aking inilabas o ilalabas ay nakadokumento, hindi ko po gawa-gawa para makapanira. Wala pong personalan, naglalahad lamang po ako ng nangyari sa nakaraan na makikita sa mga nailathala noong 1980s. Naisa publiko naman po yon. Pahayag ng direktor, patuloy pa niya maluwag po sa aking kalooban tanggaping ang isinampang kaso ni Vic Soto. Malaya naman po ang kahit na sino magsampa ng kaso. Gaya po ng naisampang rape case noon ni Pepsi Paloma laban sa kanya na siya pong natatanging laman ng teaser. Nasa caption din po ng post na inurong ang kaso. Hindi po tayo nagkulang, sabi pa ng matapang na direktor. Dagdag pa niyang paliwanag, wala po akong sinabing si Vic Soto ang pinatutungkulan ng title ng pelikula, sila lang po ang nagsabi niyan. Mahalagang mapanood muna nila ang buong pelikula. Sa panayam ng media kay Bossing hinggil sa isinampa niyang kaso, sinabi rin niya na wala itong personalan kundi nais lamang niyang managot ang mga taong nasa likod ng paninirang puri laban sa kanya. Marami pong nagtatanong kung anong reaction ko noong lumabas itong issue, ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Ito na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga ito'y walang personalan ito. I just trust in the justice system. Ako'y laban sa mga irresponsableng tao lalo na pagdating sa social media, pahayag ni Bossing. May tumawag at nakipag-usap pa sa kanya tungkol sa pelikula? Wala. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, walang consent. Patuloy pa niya. Lahat ng pamilya ko, kaibigan ko full support sa akin. Kahit anumang aksyon ko. Sabi nga nila, kung plano mo ulit, they will be in full support. Samantala ngayong araw naman ng Biyernes, buong pagmamalaking ipinost ni Daryl Yap ang larawan niya kasama si Attorney Fortune and Associates. Aniya sa captions, "Thank you Fortunes," na nagpapahiwatig na sila ang hahawak sa kaso ni Daryl laban sa mga isinampang asunto ni Vic Soto. Samantala ipinagtanggol naman ni Christy Fermin kasama si Romel Chica si Vic Soto laban sa mapanirang trailer ng Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap. Ngayon po ay nakakahinga na ng maluwag si Bossing Vic Soto dahil 10 araw din po na mahigit na siya hindi napagkatulog. Inaalala po niya ang kanyang pamilya na talaga naman pong naapektuhan dahil dito sa teaser na ginawa nitong si Direk Daryl Yap na pinatutungkulan siya bilang isang rapist. At napakasinsero po ng kanyang pasasalamat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga Dabarkads na kasama pala niya sa laban. Yun ang sabi niya, di ba? Nakakatuwa Ito, sabi ni Juris Dr. Channel na nasa Japan po ngayon. Kung tutuusin, kami pa nga ang dapat magpasalamat kay Bossing Vic Soto. Sa kabila ng nakalulungkot na sitwasyon, siya ang naging boses. Siya ang naging boses at instrumento upang mapatigil ang mga kagaya ni Daryl Yap. Malamang marami na ang nasaktan o nabastos ng Daryl Yap na yan. Ngunit mas pinili na lang nilang manahimik. Yun ang sabi ni Juris Dr. Channel. Oo. At sabi naman ni Lugaw, alam mo, ang mga kalalakihan, totoo yun sinasabi ng mga nakakausap natin. Alam nyo ba na mas marites ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan? Diba? Ayan sabi ni Jordan Chua, buti nga kinasuhan na siya, yang yabang na yan.
yakapin na niya ang maliligayang araw niya. Naku, talagang, alam mo kasi, malapit sa mundo ng showbiz si Lugaw, kaya ganito siya. Sabi ni Dan Clavesillas, bilang na ang mga araw mo sa labas. Talagang imbes na maging apologetic siya, pinaninindigan pa niya ang ginawa niya. Malamang mabuko salad ka ni Attorney Buko. Sabi ni Dan Clavesillas, buko salad daw. Ay, di ba? Sinuri ko lang ang statement nung director kahapon kumpara sa mga sagot niya sa lahat days before. Bakit tila nawala ang anghang? Sabi ni Joby Francisco ng bulwagang papalitaan ng ating istasyon. Ganun talaga anak kapag ka medyo napupunasan ng konti ang pawis natin, numinipis ang ating pakiramdam. Okay. Eto pa, nakakita po ng katapat yan, Daryl Yap na yan. Pero parang matapang sa balit. Matapang pa siya ngayon, sabi ni Lulu Malig. At sabi niya, ano to? Hindi ko maintindihan nagra-rumble yung mensahe mo, Lulu Malig. Alam ko, nagbabantay ka ngayon sa alaga mo. Sumisilip ka lang talaga sa o ganyan sila, si Ira Blia, si Lulu. Gumagawa ng paraan talaga. Diba? Ay, nako, wala silang pakialam, talagang nanonood sila. Salamat anak ko, thank you. At sabi ni Ching Bautista Silverio, nagpapalusot si Bansutin kasi kumbaga cornered na siya. Tingnan natin kung uubra pa ang isang ito na may Napoleonic complex, very arrogant, sabi niya. Nababasa ko yung mga Napoleonic na yung complex. Sa mga umpukan nga ang talagang mga chismoso lalaki, lalo na sa barberya. Ano na Yap, nakakuha ka na ng katapat mo, magyayabang ka pa, sabi ni Boyzy Caragay. Yung mga pintor na Pilipino nga, di ba, si Joe Florendo, si Jun Morono, si Nick Matangkay, kahit nagdadrive, nagte-text, sila Louie Tolentino, ano ka, saan ka pa? Talagang mga marites po ang kalalakihan, sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang. Nako, makakaano. Sabi ni John, ramdam na ramdam namin ang pasasalamat ni Bossing Vic Soto. Huwag kang magsabi ng thank you. Ibinabalik lang namin kung paano mo kaming minamahal ng mga Dabar Cats. Sarap sweet naman. Ayan. Napuna ko may halong kayabangan pa rin ang mga birada ni Gasolito. Magkape ka nga, Gasolito, para medyo kapahan ka naman, sabi ni Marichu Formacion Espiritu. Idiretso na natin sa pangalawa natin topic, Pangalawang topic ito itong kay Daryl pa rin na nakasuhan na, lumulusot pa. Bagito to sa mga kaso. Bagito sa kaso itong si Daryl Yap. Hindi ako naniniwala na wala siyang mga abogado. Meron. Maaaring siya ay pinagpapayuhan na magrenda-renda sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga social media accounts. O sadya lang na matigas ang ulo ng direktor na ito, kaya ganun pa man na nakasuhan na siya, ay sige-sige pa rin siya. Katulad yung nag-post pa siya ng 2 truck ng Pepsi, di ba? Doon sa kanyang Facebook. Pangalawa, meron pa siyang sagot kay Attorney Buko na, bakit pinagbibintangan ko ba'y kliyente nyo? Kayo lang naman na nag-iisip, parang ganun. Oo. Hindi ko naman sinabi. Alam nyo po wala naman kasi sa social media ang pagsagot sa kung ano man na alam mo totoo para sa sarili mo. Eto, may piskalya. Sa January 15, magpupunta na kayo. Doon ay isasaad mo sa iyong sinumpaang salaysay, sa iyong affidavit, ang kung ano ang totoo sa iyong pananaw. Doon mo sabihin, huwag mong ilatag sa social media dahil ang social media ay hindi piskalya at hindi husgado na akala mo ba kapag ka nakakaganti ka ng mga salita mong masasakit sa social media, maipapanalo mo ang laban na ito. Wala dyan ang laban, Daryl Yap. Nasa husgado. Nasa piskalya yan. Hindi dapat. Diba? Oo. Gumawa nga kagabi, nakita ko nga meron na naman siyang bagong post na sabi niya, sa lahat ng mga gustong mag-comment, dito kayo mag-comment, wag kung saan-saan.
Ganon. Dito kayo mag-comment. Huwag kung saan-saan. Dito kayo mag-comment para malaman ko, babasa ko lahat yan. At sabi nila bata pa raw kasi hindi pwedeng sabihin bata ang isang 38 anyos na ngayon. Alam mo kung ba't ko nalamang 38 siya? Pinahulaan mo siya, pinabasahan mo siya ng baraha kay Mamu. Nakalagay doon, January something, 1987. Di ba? Pangalawang pagpuna, nung palang 1986 revolution, hindi pa siya man lang dugo sa tiyan ng kanyang ina, pero ginawa niya yung made in Malacanang. Yung hindi nga raw siya nag-research, kaya akala niya merong mga sulo, pero wala, di ba? Dito na naman, hindi na naman niya sinidsid yung kanyang pagre-research. Nakinig lang siya sa kung ano-anong kwento. Kaya ginawa niya itong pelikulang ito. Hindi po pwede kasi na dito siya maglalantad ng kanyang saloobin. Itong social media ay hindi lugar para iparating mo sa publiko o sa piskalya ang iyong nararamdaman. Alam mo, kami nga, isasama ko na yung isasama ko na tayong tatlo nila Wendell. Kami nga, hindi naman kami pinailan ng mga abogado ni Bea Alonso ng petition for issuance of writ of habeas data. Hindi kami nagsasalita. Maging kay Sharon Cuneta at kay dating Senador Kiko Pangilinan, ako ay hindi nagsasalita. Maging kay Dominic Roque, hindi ako nagsasalita ng anumang laban sa kanila. Kasi alam ko na ang ating mga pahayag at ang ating depensa ay dapat nating ilagay sa tamang legalidad, sa tamang lugar, sa piskalya o sa korte. Hindi po pwede dito sa ere. Ano laban nila sa amin? Kami may hawak ng mikropono. Kung bibira kami sa aming mga kalaban na itinuturing na nagdemanda sa amin, kawawa naman sila dahil wala silang programa. Kaya dapat irespeto natin yon. Irespeto natin yon. Ngayon, kung ano man yung depensa namin, ni na Romel at ni Barikutot, diyan na iaano namin yan sa piskalya at sa husgado. Ganun lang yon. Hindi pwedeng ilagay sa hindi tamang venue. Ganon. Sabi ni Lara May Abrigo, ang nakapagtataka nga po na mayabang pa rin imbes na makitaan mo ng kahit saglit na pagsisisi. Aangas pa rin po ng post niya. Ay nako po nay, sorry nawala ang pagkabilib ko sa kanya, sabi ni Mayang. At sabi ni Edilitada, sa mga kilos nitong si Daryl Yap, tila may ipinagmamalaki siya na nasa likod lang niya. Parang mayabang pa ang dating sa halip na humingi ng paumanhin. Iba na talaga kapag nakasandal sa pader. Parang PNB lang. Anak, alam mo, hindi nga niya kailangan humingi ng paumanhin eh. Hindi nga siya dapat mag-sorry. Dahil bibigyan naman sila ng pagkakataon sa piskalya o sa husgado para maglatag ng kanilang mga depensa at saloobin. Hindi niya kailangan na humingi ng paumanhin. Makipagkilala lamang siya sa salitang pagpapakumbaba, sobra pa sa sapat. Hindi nga ba at ang mga nagmamataas ay ibinababa at ang mga nagpapakumbaba ay itinataas. Yun lang, makipagkilala lang siya sa salitang pagpapakumbaba at respeto. Ay nako, babalik ang simpatya natin sa kanya. Yes. Diba? Tsaka mainit na ang usapan na galing sa kanya. Dapat hindi niya nilalagyan pa ng ng papel para lalong umapoy. Dapat yan, nagbabawas na nga. Ang sugat, oo, pinagagaling po natin yan. Ginagamot natin yan. Kapag ang sugat po ay binudburan natin ng asin, lalong magnanaknak. Ang sakit. Magnanaknak. Ang apoy, kapag binuhusan pa natin ng gaas, lalong magliliyab. Mag-aala Los Angeles fire, pero kung tubig ang ibubuhos natin, pangunawa, pagpapakumbaba, at pagrespeto, ang lahat ay magiging maayos. Diba? Sabi ni Wating Wating, present po ako, nakikinig at tulala dahil Friday na naman. Ambog talaga itong si Direk Daryl Yap. Tama po, sa husgado siya dapat magpaliwanag. Hindi nga ba kapag kahit sa basketball, kapag may umaangal, binalya ko, ref, bakit di mo tinawagan? Ano sigaw ng mga Miron? Sa husgado ka na lang magpaliwanag. Di ba ganon? Yun ang sinasabi. Kaya dapat magkita na lang kayo
magkita na lang kayo sa piskalya. Huwag mo nang dagdagan pa. Oo. Yung ginagawa mo na yan, Daryl Yap, pagpapalayo yan sa puso ng mga nakakabasa ng post mo. Yun lang yon, di ba? Pero kung ikaw ay makikipagkilala, kahit wag ka na makipagkamay, makipagkita ka lang sa gitna ng pagpapakumbaba, makikita mo, paparehas ang mundo sa iyo. Pero habang ginagawa mo ang pagyayabang, sa halip na tumahimik ka na lang, hindi tama. Isipin mo yan, usgado na ang naglabas ng order sa petition for issuance of writ of habeas data na ipinatitigil na sa'yo ang pagpapalabas ng viral video o clickbait na ginamit mo kung saan tahasang sinabi mo na ni-rape ni Vic Soto si Pepsi Paloma ayon sa eksena, hindi mo pa rin naman tinatanggal. Tapos sa halip na tanggalin, nagdadagdag ka pa ng mga impormasyon na ikagagalit lalo ng kabilang kampo. Pero alam mo, bigyan natin ng linya ng pangunawa si Direk Daryl Yap yan. Maaaring hindi pa niya natatanggap yung order. Kaya hindi pa niya binabaklas sa kanyang social media accounts. Ganon. At bawat tao po, nasasakdal at nagsasakdal, binibigyan po ng oras o panahon sa piskalya o sa husgado para ilatag ang kanyang saloobin. Hintayin natin yon. Oo. At saka minsan kasi, di ba, ang mga pangyayari kasi, hindi natin mauunawaan ng biglaan. Di ba? Mauunawaan na lang natin kapag natapos na at humupa na ang galit at lahat tension, saka mo lang maiisip na, kaya pala. Yun Pero mali yung, bakit? Pinagbintangan ko ba yung kliyente nyo? Sinabi ko bang siya? Kayo lang naman na parang gano'n, something to that effect. Kayo lang ang nag-iisip, gano'n. Napakalinaw naman, Daryl Yap. Ang pinagtatalunan dito, hindi naman yung rape case, hindi naman yung kung kailan siya kinasuhan ni Pepsi Paloma na idinismiss din naman dahil si Pepsi at ang kanyang ina magkasama sa piskalya at inurong nila yung kaso. Hindi yun ang pinag-uusapan, Daryl Yap. Ang pinag-uusapan na tunay na nakapanakit sa emosyon ni Bossing Vic Soto at ng mga taong nagmamahal sa kanya, lalo na ng kanyang pamilya, yung inilabas mo na viral video tungkol sa ginawa mong pelikula. Doon tayo pumokus. Huwag nating idamay. Yung 1982 pa, yung 1985, ay naku naman, napakalayo naman ay tinatakbo pabalik ng iyong isip. Huwag ganon. Dapat doon lang tayo sa totoo. Nako, Direk Daryl Yap, sa presinto ka na lang magpaliwanag, imbes na magpakumbaba at aminin na ang pagkakamali. Nagawa mo pang mag-post ng picture na may background na track ng Pepsi. Nang uurot ka pa, nauurot ka pa talaga. I-boycott na nga natin yung Daryl Yap na yan. Sobrang egoistic at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Yan ang sabi ni Juris Dr. Channel. At isa pa, pasunong ni Ching Bautista Silverio. Daryl Yap, more talk, more mistakes. Ipagpatuloy mo yan para dumami pa ang kaso mo. O kasasabi lang kanina ni Attorney Buco de la Cruz, nakakamanman sila sa mga ipinopost nitong si Daryl Yap. At kapag may nakita pa sila na sapat para idagdag do sa 19 counts na nauna, idadagdag pa nila. Kaya, huwag tayong mga isda sa lupa. Nasa tubig ang isda, Daryl Yap. Okay?